naman, Jules, alam mo ng Tuesday, habang nanonood ako ng news, no, nagawa na nga yung pagdedeklara, ang balita na pagdedeklara ng constitutional ng Supreme Court, itong very, very controversial na reproductive health law. At syempre, para misalo para natin maintindihan at para mapag-usapan natin to, Jules, may makakasama tayo, isang dating o former DOH Secretary na si Ms. Esperanza Cabral. Good morning. Good morning, Carla. Good morning, Jules. First question, Jules, syempre, syempre bilang po dating secretary ng DOH, ano pong reaction nyo sa implementasyon nitong RH law? Unang-una, natutuwa ako na itinaguyod ng ating Korte Suprema ang RH law dahil ito ay para sa kabutihan ng sambayanan, partikular na yung mga kababaihan at kabataan. At alam ko na ang Department of Health, kahit hindi ang kalihim ng Department of Health ngayon, ay handang-handa na magkaroon ng implementasyon para dito sa RH law. Alright. Ma'am Cabral, for the past decade or more than 15 years, ma'am, in the making, ma'am, no, bakit po ba sobrang mahalaga nitong batas na to para sa bansa natin na talagang magpas ng isang dekada, talagang napakaraming mga kababayan natin na nagsusulong dito? Kabilang po kayo? Unang-una, importante ito para sa kababaihan, sa kabataan, at saka sa kanilang mga pamilya. Dahil kung titingnan mo, yun sa mga may kaya sa atin, lahat sila, kung ano ang gusto nilang pamilya, yun ang meron sila. Kung 2 anak ang gusto nila, 2 ang anak nila. Pero yung mahihirap, dahil sa kawalan nila sa buhay, miski na 2 o 3 lang ang anak na gusto nila, kalimitan meron sila 7, 8, minsan 10. So, importante na matupad nila kung ano yung pagnanais nila sa pagpapamilya nila. Kasi hindi naman nila kayang pakainin, bihisan, paaralin, bahayin yung mga bata kung sobra-sobra. At ito'y importante sa development ng ating bansa kasi kung mahihirap lahat ng tao, mahirap na tayong umangat. Sa tingin niyo po, paano po makakatulong itong RH law sa pangangalaga ng kababaihan sa kanilang kalusugan? Unang-una ay ginagarantiyahan ng ating pamahalaan na lahat tayo ay magkakaroon ng access or pwede tayong magkaroon ng reproductive health goods and services kung kailangan natin at gusto natin kahit na tayo ay mahirap. So, importante na ni-recognize ng ating pamahalaan na katungkulan nila yon. Susunod ay importante din na ni-recognize ng ating Supreme Court na karapatan ng babae, ng kabataan, ng pamilya, na pumili at magpasya ng malaya kung ano ang gusto nila sa kanilang sexualidad. Alright. Ma'am, pansamantalang natenga sa Supreme Court yung implementation ng RH law dahil nga po may ibang provisions na very controversial. Pero recently, meron 3 provisions po na naging unconstitutional. Ano pong masasabi niyo dito? Para sa akin ay okay lang. Hindi naman pwede siguro na hindi magkaroon ng concession yung anti-RH group. Pero para sa implementasyon ng RH law, walang masyadong epekto yung mga provisions na i-declare na unconstitutional. Ma'am, can we discuss further yung per provision? For example, yung Section 7 na dineclare na unconstitutional, ang sinasabi dati ng batas ay miski na pribadong health facilities, miski na pag-aari ng pare o mga ibang religious group na ayaw magbigay ng reproductive health services ay dapat magbigay. Pero sinasabi ng Supreme Court na hindi dapat pilitin. Pwede silang magbigay, pero hindi dapat pilitin kung ayaw nila ayon sa kanilang religious beliefs. Yun yung Section 7. Pero ang ibig sabihin nun, pero hindi tinanggal ng Supreme Court na lahat ng public facilities kailangang magbigay ng reproductive health goods and services. So, lahat ng public health facilities kailangang magbigay ng reproductive health services. So from the very start, ma'am, required talaga lahat ng public institutions? From the very start. From the very start, okay. Tapos yung Section 17, nagsasabi na kailangan ang mga obstetricians at gynecologists at ibang healthcare providers magbigay ng libreng serbisyo
ng reproductive health. Kung hindi, hindi sila pwedeng i-accredit ng PhilHealth. So, ang sabi ng Supreme Court ay hindi pwedeng gamiting requirement yung libreng serbisyo ng private doctors para sa accreditation sa PhilHealth. So, ibig sabihin, pwedeng ma-accredit miski sino, walang kinalaman sa kung nagpo-provide sila ng reproductive health services o hindi. Okay. At finally, yung Section 23, karamihan ng provisions dito na i-declare na unconstitutional ay yung pagpaparusa sa healthcare providers na ayaw magbigay ng reproductive health service. Para sa akin, okay na hindi sila parusahan kasi healthcare provider din lang naman ako. At para sa akin, lahat kami ay merong mga sinumpaan at meron kaming code of ethics na sinusundan na nagsasabi na bawat pasyente ang iisipin namin kung ano ang pinakamahusay para sa kanila. At anyway, siguro 90% to 95% ng mga doktor pabor sa RH law. Alright. Carla, follow-up lang ako. Okay. Ma'am, nabanggit nyo na may isang provision doon na nawawala yung penal provision. Kung ba yung penal provision mismo, ma'am. No? Sa tingin nyo, ma'am, maka-apekto ba to para mas maging malakas yung implementation ng RH law mismo? Hindi ito makaka-apekto, palagay ko malakas pa rin ang implementasyon kahit na walang parusa. Kasi adult, mature yung mga healthcare providers, alam nila kung ano yung katungkulan nila sa pasyente at kung ano ang pwede lang hindi gawin. Okay, so syempre isa din sa mga naging issue kasi is baka daw dito sa RH bill, magkaroon nga misalo daw mas mapalakas pa yung kumbaga yung premarital sex para sa mga bata, di ba? So niyo po, paano po ba maiwasan ng RH law itong teenage pregnancy? Malaki ang maitutulong ng RH law para mabawasan ang increase ng teenage pregnancy. Unang-una, pag ikaw ay may kaalaman tungkol sa iyong sexualidad, alam mo kung ano ang gusto mong gawin at ayaw mong gawin. Siyempre, ang itinuturo natin sa kabataan ay abstinence, di ba? Huwag muna delay sexual initiation kasi hindi pa dapat nararapat sa mga bata na mabuntis, ganyan. So, kung hindi nila alam kung paano sila hindi mabubuntis, paano mangyayari yon? So, yun ang ituturo ng RH law sa kanila. That's right. Alright. Now, ma'am, moving forward, since constitutional na siya, ready for implementation na siya, and I believe the implementing agency is DOH, yes, right? So, ma'am, ano na po ba yung magiging siguro inaasahan na challenges pagdating sa implementation? Kasi dito naman talaga nakasalalay yung effectiveness, ma'am, ng law. Tama. Well, maraming challenges. Unang-una, kailangan talagang magbigay ng pondo ang ating Congress para dito. At ito naman na sa batas na kailangang bigyan nila ng pondo. Susunod, yung tamang paggamit ng pondo. At ang DOH naman ay palagay ko ayos ang paggamit nila ng mga pondo sa pagtatayo at pag-improve ng mga healthcare facilities, pag-train ng mga skilled health professionals tungkol sa RH services at pagbili at pag-distribute ng mga contraceptives. So, lahat yan challenge. Ika nga nila, ang Pilipino, napakahusay tungkol sa papel, kung ano yung nakasulat, di ba? Pero most of the time, we fall through the cracks pagka-implementation at enforceability ng ating mga batas. Right. Siguro, I just want to ask also, balik ulit tayo sa teenage pregnancy kasi medyo malakas na issue po yan talaga. Ibig sabihin po ba nito, mas freely na po makakabili ang mga kabataan nito, mga contraceptives? Actually, hindi. Because the law says, kailangan ng parental consent for minors bago sila mabigyan ng reproductive health services. Pero sa eskwela, nakalagay din sa batas na kailangang ituro sa kabataan in an age and development appropriate manner ang tungkol sa reproductive health at responsible parenthood. So yan, so talagang may bagong parts na ipapasok sa curriculum. Usually, ma'am, anong estimate natin na ipapasok dito? What grade? Ang nakasulat doon ay adolescents. So dun sa mga
grade na kumbaga karamihan ay pumasok na sa age of puberty, Okay. palagay ko doon mag-uumpisa. Ayan, so talagang bagong aabangan yan ng mga kabataan natin sa kanilang pag-aaral. Ngayon ma'am, since naipasa na nga siya, sa tingin niyo po, ano pa yung other health-related issues na kailangan pagtuunan ng pansin ng Kongreso natin? Napakarami at hindi lamang reproductive health ang ating pagtuunan. Pinaka-importante siguro yung tinatawag natin na universal health care. Dapat ay garantyahan ng Estado, ng ating pamahalaan, na lahat tayo ay magkakaroon ng access to quality health care. Kung ano man ang sa buhay, kay mayaman, kay mahirap. Lalo na next year, ma'am, magtatapos na yung deadline sa Millennium Development Goals, ma'am. Yes, so, tingin niyo, pasok na tayo doon pagdating sa RH? Palagay ko, nahuli na tayo doon. Nahuli na. Pero we are moving in the right direction. And in the next year and a half, I am sure na mas mabilis na yung pace ng pag-improve natin to achieve the Millennium Development Goals. Okay. Right. Naku, napakaganda talaga ng usapin na to. Actually, talaga very interested ako doon sa mga kabataan. Misalo na ngayon na magkakaroon na nga ng, kumaga, subject talaga pag-uusapan na itong sex education. At least magiging open-minded na yung mga estudyante. Unlike before, Jules, nung panahon natin. Sariling sikap. Actually. Ngayon talagang papakita na Oo. Kasi miskin na sabihin man na magulang dapat magturo, ilan na lang na magulang ang nagtuturo talaga niyan, di ba? Oo, that's right. So siguro, any message na lang po to our viewers? Well, kami nagpapasalamat sa Korte Suprema dahil tinaguyod nila ang reproductive health law at sa atin namang mga mamamayan, ito ay isang tagumpay para sa ating lahat at ito ay makakapagdulot ng kaunlaran hindi lamang sa ating pamilya kundi sa buong bayan. Maraming salamat po. At Mabuhay kayo, ma'am. Maraming salamat, Jules, Carla. Magandang umaga sa inyo lahat. Good morning. At nakaparehan po natin ang dating kalihim ng Department of Health na si Esperanza Cabral. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you very Alright, much. mga